Hmm. Sa inyo, Igan at Connie, Opo. at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. On schedule po ba tayo, Atty. Tonggol, dun sa may binanggit ka mga proseso, no? Last week. So, on schedule pa po tayo? Tama po, on schedule po tayo. Katulad ng inaasahan po, nag-submit po yung kampo po ni Vice Presidente Duterte ng kanilang answer ad cautelam nung Lunes po. At Opo. hinihintay naman natin ngayon po within 5 days na mag-submit naman po yung prosecution ng kanilang reply doon po sa answer. Pero yung certification ng constitutionality ng articles of impeachment na isabit na rin po ng House of Representatives, Atty. Tonggol? Tama po, kinagagalak po namin na natanggap namin kahapon po yung submission po nung House Resolution 2346 ng House, at yun po yung unang certification po na hindi po nilabag ng House of Representatives yung one-year bar rule. So ang Opo. hinihintay na lamang po natin ngayon kasabay po nung pag-a-appoint po ng mga bagong House prosecutors, yung pangalawang communication po ng House of Representatives as to the pagpasa naman po ng baton from the 19th Congress to the 20th 20th Congress. Congress. So, ang schedule ng first day na impeachment trial, mga after ng SONA na po. Tama po kayo dyan, dahil po yung convening po ng July 28 is a ceremonial convening at hindi po natin inaasahan na makakagawa po ng any action yung both Congresses po, yung House at saka yung Senate po about anything po about the impeachment. Okay. So Pero maybe the next day August, po. the next day, hindi naman abot ng Agosto. Ang sabi po ni presiding officer kahapon sa kanyang press con, tinatarget niya po baka po makapag-convene motu proprio by July 29. 29. So, yun ang aabangan natin. Oo. Yung paghahain ba po nung certification, mas napabilis pa itong proseso, Atty. Tonggol? Katulad po nung sinasabi po namin nung una pong nag-order yung impeachment court, hindi naman po napabilis, hindi rin naman po napatagal. However po, kapag dumating na po tayo doon sa around July 29, sa mga susunod na steps po na inihain ko, dahil po merong question yung Vice Presidente, yung nasasakdal, ukol po doon sa jurisdiction ng impeachment court, mas mapapabilis na po ngayon yung diskusyon at yung deliberasyon ng senator judges on the floor dahil po sa pagkakaroon ng resolution po mula sa House of Representatives, yung House Resolution 2346. At kung meron din pong magkakaroon ng oral arguments or any action po ang Supreme Court, mapapabilis din po yung pag-explain either ng impeachment court at saka ng House of Representatives sa Korte Suprema na wala pong problema dito sa proseso ng impeachment na ginagawa po ng legislative bodies po. Sa mismong trial ba, hindi naman required, no, na personal na dumalo si VP Sara Duterte? Tama po kayo dyan. Nakalagay po sa Senate Rules on Impeachment na hindi po kinakailangan. Pero syempre mas makakabubuti po dahil syempre po lahat tayo hinihintay rin natin po 'yon. So makakabuti po rin sa kanila na humarap po sila. Meron ba sa impeachment rules ng Senado po na pwedeng mag-dismiss or magkaroon ng motion to dismiss? Ano ho ba yung nakikitang guidelines doon? Kasi yan ho ang parang nagiging takot ngayon, baka ma-dismiss na lang daw pagka depende sa numero o botohan. Ma'am Connie, isa po yan sa ina-anticipate na po mula nung tumayo po si Senator Judge De La Rosa at para po mag-move ng dismissal nung unang araw po ng convening ng impeachment court. So isa po yan sa talagang taktika ng depensa nung panahon po ni Chief Justice Corona na impeachment niya. Ganyan din po ang ginawa ng depensa. At nung kay President Estrada rin po, naghain din po sila ng motion to dismiss. So isa po yan sa normal na tinatalakay ng isang korte kung i-dismiss niya po o hindi. Pero ngayon po, dahil sa pagkakaroon ng dalawang certification po at na inaasahan na maibibigay ng House of Representatives yun, medyo mapapaikli na po dahil magkakaroon nga po ng maliit na wiggle room na yung nagsusulong na ma-dismiss ito para hindi na po ma-dismiss ng mga senator judges. So, ibig sabihin, yung pong dalawang na-isubmite na ng prosecution will be enough not to dismiss yung certification po? Tama po, kasi yung dalawa pong yun yung pinaka-main arguments po
para po ma-dismiss yung impeachment process. I see. All right. Okay. Thank Atty. you. Tonggol, maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat po rin sa inyo. Atty. Reginald Tonggol, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Ayun, maganda. On schedule. Walang dapat mangyari. Walang delay. Hindi, yung For mga tweet talaga. And then, yung mga taktika kasi, di ba? Parang hindi mo tuloy alam kung pati sa ombudsman Alam may mo, manggagaling na taktika o ano. Gawin na natin fifth weed. Ay, fifth. Bakit? 5 months na eh.